yung ito, pag sinabi mo na sobrang wrong. Eh, magkakasama eh, e-commerce style. Sige, din 1984, no, nung naitayo yung CTO-HR, technically hindi na siya martial law, no? Pero alam natin na siyempre Marcos period pa rin at nagpapatuloy at tumitindi pa nga yung mga paglabag sa karapatan ng mga mamayan, no? Siyempre kasama na doon yung mga manggagawa, no, yung mga pumuputok na mga laban ng mga manggagawa ay tumitindi yung panunupil sa kanila. So, yung ilang mga labor rights advocates, no, karamihan ay mga taong simbahan, may madre, may pare, may bishop, no, ay nagsama-sama at binuo yung Center for Trade Union and Human Rights. Nakita nila yung pangangailangan ng panahon na magkaroon ng isang institusyon na ang tutok ay pagtataguyod sa karapatan sa pag-uunyon, karapatan sa pamamahayag ng mga manggagawa, no? At parang maging human rights organization, no, sa hanay ng kilusang paggawa. Ganon. Beginning of the 80s, that was still martial law, although na-lift na ni Tatang McCoy ang martial law, but that was more dressing up the cake. We continued, and together with a growth in militancy ng mga workers, there was also a growth in repression. Workers usually get repressed by capitalists with the help of the state apparatus, mga police, etc. It started in 1984 with programs of documentation to give a voice to people who are repressed in trade unions. Kaakibat nung tungkulin na mag-document at mag-monitor ay nandun din yung tungkulin na ipasa yung ganong skill, yung ganoong kamulatan doon sa hanay ng mga manggagawa. Kasi alam natin yung mga manggagawa, ang dami ng kinakaharap ng mga problema niyan. Siyempre, pangunahin yung sahod, no? At yung iba pang mga inaalala nila sa trabaho. Pero kailangan napakahalaga nung pagdo-document kasi para doon sa pagsusulong natin nung karapatan, nung pagdepensa natin, no? Mahalaga na equip sila doon sa ganong kakayahan at kamulatan parang kahandaan, no, sa pagkuha ng mga ebidensya, pagkuha ng mga pictures, pagtatala ng mga detalye ng mga iba't ibang mga paglabag sa karapatan. Nakilala ko yung CTO-HR through its program na tinatawag na Solidarity Belgium. Pagpapakita ng solidarity ng mga manggagawa sa Belgium para tulungan, nagbibigay sila ng tulong, no, sa mga anak ng mga labor organizer, full-time labor organizers dito sa Pilipinas na tumulong na ma-survive yung college life, ganyan. Tapos yun, nagkaroon ako ng interest na parang dig deep doon sa labor advocacies. Kaya nag-decide na rin ako na maging part ng CTO-HR. Marami po tayong maitutulong. Kabataan ka man, ganyan, manggagawa ka man, kababaihan ka man. Mahalaga po ang inyong magiging kontribusyon para isulong pa yung kagalingan, no, at karapatan ng mga manggagawang Pilipino. Study, assess what you have done, evaluate that, and evaluate your environment. That's not the same as 40 years ago.
tuloy ang mga gawain, ang mga adhikain. Actually, sa totoo lang, laging sinasabi rin ng aming executive director na si Daisy, parang ang pangarap namin ay hindi na kailanganin ng isang organisasyon gaya ng CPUHR. Ibig sabihin, hindi na laganap yung paglabag sa karapatan ng mga manggagawa, di ba? Habang nagpapatuloy pa yung paglabag, no, dun sa karapatan ng mga manggagawa, na ginagawa ng mga kapitalista, no, at ng pamahalaan mismo, kailangan magpatuloy, no, kailangan magkunot ng noo at maghanap ng mas creative na pamamaraan para makapag-ambag, para mag-organisa yung mga manggagawa, no, para magtayo ng mas marami pang mga union, maglunsad ng mas malalakas na mga pagkilos para sa nakabubuhay na sahod, karapatan sa pag-oorganisa at ligtas na kalagayan sa paggawa. Kailangan palakasin lalo, no, yung mga organisasyong gaya ng CTUHR at iba pang mga labor institutions na tunay na naghahangad at nagsusulong ng mas maalwang lipunan, no, para sa mga manggagawa at para sa lahat.